International News. Inihayag ni US President Donald Trump na magpapatuloy ang ginagawang pag-atake sa Iran sa ilalim ng kanyang Operation Epic Fury at Operation Midnight Hammer. Ang anunsyo na ito ay sinagawa ng Pangulo sa Medal of Honor ceremony ng 3 US military service members na nasawi sa kasagsagan ng giyera. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pagpapahayag ni US President Donald Trump. Clear first, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. Samantala, nakaalerto ang Estados Unidos sa posibleng pagganti ng Iran sa naturang bansa matapos naman ang missile strikes maliban pa sa death threat sa mismong Pangulo ng Estado. Inaasahang mas titindi pa ang ginagawang opensiba ng Estados Unidos sa Iran. Ayon kay Bombo International News Correspondent Marisa Pascual, maraming mga Iranian ngayon ang tila nagsasaya dahil sa pag-atake ng US at Israel sa Iran na unang hakbang para sa kanilang kalayaan. Umaabot sa higit 1,000 target ang tuloy-tuloy na binobomba ng US sa iba't ibang bahagi ng Iran at ito ng malawak na pag-atake na inilunsad ng bansa kumpara sa mga nakarang operasyon sa Iraq. Bagamat na precise, ang ginagawang pag-atake ay may ilang sundalo ng US ang nalagas o nasawi at may ilan pa nasugatan. Gayunman, inihayag ni US President Trump na kailangan pang paggandaan ang mas marami pang pagkasawi sa hanay ng US forces. Kung matatandaan, makailang beses na nagbabala ang US sa Iran na itigil na ang ginagawang pagpatay sa mga Iranians. Samantala, inaasang mararamdaman ang epekto ng digmaan dahil sa posibleng pagsirit o pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagbaba ng turismo sa Gulf region at iba pang economic impact. Sa kabila ng kaguluhan, nagpaiwating na rin ang suporta mga kalyadong bansa ng US sa ginagawang joint attack sa Iran. Tinatay na sa 9 na Iranian ships ang matagumpay na binomba ng US. Ganito bahagi ng pahayag ni Bombo International News Correspondent Marisa Pascual. Wala na, don't travel right now. Alam ko na marami tayong mga Filipino workers sa Saudi Arabia and all that stuff. They need to stay put. Maraming na kung if you don't need to travel, don't. Kasi ngayon, we don't know what's going on. We don't know what will happen.